sa mapagmalayang kapamahan. Welcome to our 2065 daily devotion. Ako po si Alexander Thomas from batch 3. At ang topic po ng tatalakay natin ngayon ay bakit maraming politicians ay corrupt. Ayun po ang ating pag-aaralan ang tungkol sa Romans chapter 5 verse 9. At sunod natin ang ating po sa PC sa mga kasalita. Sabi dito na, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people because all sin. Sa Tagalog, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. At dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Teaching number 1, the greatest problem of humanity is sin. Sa verse, ipinapaliwanag na ang kasalanan ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ng isang tao na si Adan. Dahil ito pumasok din ang kamatayan sa lahat ng tao. Kasalanan ay hindi lamang isang simpleng pagkakamali. Kahit ipalibot sa Diyos, ito ang ugat ng lahat ng pagdurusa, kaguluhan at pagkawasak sa mundo. Teaching number 2, the greatest solution to the problem is Christ. Hindi kayang solusyonan ng tao ang kasalanan sa sarili ng lakas ng pagbubuhay. Kaya sinubo ng Diyos si Yesu Cristo bilang tugon sa problema ito. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay ng muli, nagkaroon tayo ng pag-asa at kapatawaran. Teaching number 2, the greatest act we can do is proclaim Christ. Kung tunay natin maunawaan ang kaligtasan bayan ni Cristo, ang tukad lamang na ito ay ating imarami sa iba. Ang pagtuturo at pagpapahayag ng Ebanghelyo ay isang mahalagang bahagi ng pananampalataya. Application number 1, surrender your life to Christ. So kung walang buhay kay Cristo, hindi sapat na alam lamang natin kay Jesus. Kailangan natin siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang pagsuko ng ating sarili ay nangangahulugang hayaan natin siyang mauna, magtuwid at magbago sa ating buhay. Application number 2, believe in the triumph of Christ. Maniwala sa tagumpay ni Cristo. Sa kabila ng ating kahinaan, dapat tayong manalangin sa pinangalan ng Jesus, masalamat at kamatayan. Ito ay nabibigay sa atin ng lakas na harapin ng araw-araw na hamon sa may pananampalataya at pag-asa. Application number 3, participate in the work of Christ. Makibahagi sa gawain ni Cristo. Bilang bahagi ng katawan ni Cristo o ito ang simbahan, tinatawag tayong maglingkod, pagmahal at pagpahayag ng kanyang salita. Ang buhay Kristiyano ay isang buhay na aktibong pakikilahok sa misyon ng Diyos. Ngayon lamang po ang aral